taon nang lumipas, nagpatuloy ang magandang kita ng pagbablog ko kaya naman nakapundar na ako ng kotse. Balak ko na ring magtayo ng negosyo. Isang araw, habang naglalakad ako sa mall ay may nakabanggaan ako. "Sorry po," rinig kong wika ng lalaki, kaya nilingon ko ito. Napanganga ako nang makita ko ang inaanak kong si Janjan. "Janjan, ikaw na ba yan? Ang laki mo na." Bati ko sa kanya. Ang akala ko ay hindi ako nito makikilala, pero agad itong nagmano sa akin. "Kumusta na po kayo, Ninong?" Sagot nito sa akin. Binatang-binata na ang boses nito kahit 2 years lang kaming hindi nagkita. "Okay lang naman. Sinong kasama mo dito?" Tanong ko sa kanya. "Sila mami po, Ninong." Sa sinabi ng inaanak ko, agad kumabog ang dibdib ko. "Sinong kausap mo, anak?" Maya-maya ay rinig kong wika ng isang babae. Parang may paru-parong nagliparan sa sikmura ko. Ganun pa rin ang impact ng boses niya sa akin. Sa sobrang lambing ay para akong hinihili. Mabagal akong pumihit para makita siya. At eto na nga. Ang babaeng pilit kong tinanggal sa sistema ko, pero sa isang iglap lang ay ginulo ang isip ko. Lalo na nang makita ko siyang may kargang batang babae na siguro ay kulang higit 1 taon na. Natulala si Ella at ganun rin naman ako. "Kumusta ka na, Ella?" Seryoso kong tanong sa kanya. Pilit kong tinanggal ang excitement sa boses ko. "Okay naman, pare Joey." Halos hindi ko marinig ang boses niya. Hindi na ako nakapagsalita. Sa totoo lang, talagang hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Noon ay napakarami kong gustong sabihin sa kanya. Pero ngayon na nasa harap ko na siya ay natameme ako bigla. Kitang-kita kong hindi mapalagay si Mariela. Maya-maya pa, tinawag nito ang kasama niya. "Nay, pwede bang dun muna kayo ni Janjan at Jamie? Maupo muna kayo at kakausapin ko lang si pare Joey." Kasama pala niya ang nanay niya. Hinanap ng mata ko si pare Ray, ngunit hindi ko ito nakita. Umiyak pa ang anak ni Ella nang ibigay sa nanay niya. Pero tumahan din naman ng bigyan ng dede. "I'm sorry Joey kung umalis ako nang walang paalam. Hiling ng anak ko na ayusin ang pamilya namin kaya hindi ko na nagawang tumanggi." Paliwanag nito sa akin. "Naku, hayaan mo na yun. Alam ko naman na para sa anak mo kaya ginawa mo yun. Wala akong karapatang magalit. Tignan mo nga, masaya na kayo at nakaisa pa kayo ni Pare Ray." Wika ko at napangiti lang si Mariela dahil sa sinabi ko. "Oo, masaya na kami ng mga anak ko, Joey. Pero hindi kasama si Ray doon." Napakunot noo ako dahil sa sinabi niya. Matagal na kaming hiwalay. 3 buwan after kong sumama sa kanya para ayusin ang pamilya namin, nalaman ko na may nabuntis siyang babae na may ibang asawa. Kaya pala siya umuwi. Ayun, hinahabol-habol ng nabuntis niya dahil hiniwalayan rin ng asawa. Kaya kinausap ko siya na wala ng pag-asa na maayos pa ang pamilya namin. Kwento nito sa akin. Hayop talagang Ray yun. Kunwari pang gustong ayusin ng pamilya, may tinakasan lang pala. Iniwan pang buntis si Ella. Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo, Ella. Pero masaya ako na masaya ka na ngayon. Wika ko na lang sa kanya. Salamat, Joey. Sorry talaga ha. Magsasalita pa sana ako nang biglang mag-iiyak ang anak niya. Naku, pasensya na at umiiyak na si Jamie. Masaya ako dahil nakausap na kita. Ngumiti si Ella sa akin bago naglakad pa palayo. Nang makita ko siyang naglalakad pa alis, may panghihinayang akong naramdaman. Ang akala ko ay nakalimutan ko na siya.
Pero nang unti-unti na siyang nawawala sa paningin ko, nakaramdam ako ng takot. Takot na baka hindi ko na ulit siya makita. Kaya naman bago pa siya tuluyang mawala sa paningin ko, ay mabilis ko na siyang tinawag. Ella, napalingon siya sa akin. Ihahatid ko na kayo. Wika ko nang makalapit ako sa kanya. Napahagik-gik pa ang babing karga niya nang makita ako, kaya naman pinisil ko ang kamay ng baby. Sigurado ka? Nakangiting wika niya sa akin. Hindi na ako sumagot at kinuha na ang bitbit ng nanay niya. Teka, saan ko pala kayo ihahatid? Tanong ko sa kanya. Ah, hindi mo pa alam? 1 week na kaming nakatira sa dati naming bahay. Wika nito na hindi tumitingin sa akin. Ha? 1 linggo na? Tanong ko sa kanya. Ang alam ko lang kasi, merong bagong lipat sa tabi ng bahay namin. Pero hindi ko naman alam na sila Ella pala yun. Hindi naman na kasi ako sumisilip sa bintana ko dahil matagal nang walang tao doon. May naglilinis lang paminsan-minsan, pero matagal ring walang tumira. Akala ko nga nabenta na yun kaya may tumira ulit. Sila pala yun. Napatampal ako sa noo ko. O bakit? Anong nangyari? Tanong niya sa akin nang makita niya ang pagtapik ko sa noo ko. Wala naman. Sagot ko na lang at hindi na nagsalita. Maging siya ay tahimik din. Kala ko hiwalay na kayo ni Pare Ray. Bakit bumalik ka dun? Di ba bahay niyo yun? Tanong ko sa kanya. Nag-usap na kami. Tutal naman hindi sapat ang sustento niya sa anak niya. Sinabi ko sa kanya na kukunin ko na ang bahay. Hindi naman na siya tumutol kasi matagal ko na siyang kinakausap tungkol dun. Tsaka para sa anak naman namin yun. Napatango ako sa sinabi niya. Sa bagay, 2 na ang anak nila. Tapos may anak pa si Ray sa ibang babae. Paano nga naman niya masusustentuhan lahat yun? Salamat, Joey. Wika ni Ella nang makarating kami sa bahay. Ako naman ay nakangiting pumasok sa bahay. Dating gawi. Mabilis akong tumakbo papunta sa kwarto ko para sumilip sa bintana. Napangiti ako nang makita ko na sa tapat pa rin ng kwarto ko siya nagkwarto. Nakita ko na nakaupo siya sa kama at pinadedede ang anak niya. Napalunok ako ng laway. Bigla tuloy akong nainggit sa bata. Nang mapalingon si Ella sa gawi ko ay mabilis akong nagtago. Para akong teenager na nagtatago sa crush niya. Pagsilip ko ulit ay wala na siya sa kwarto. Ilang araw na akong hindi mapakali kakaisip kay Ella. Simula nang malaman ko na nasa kabilang bahay ulit siya, ay bumalik ako sa pagiging stalker ko sa kanya. Yun nga lang, hindi na ganun kakapalang mukha ko. Kung dati ay nagagawa ko pang magpapansin sa kanya, ngayon ay hanggang tingin na lang ako sa kanya. Napansin kong medyo tumaba si Ella, pero hindi yun nakabawas sa kagandahan at kaseksihan niya. San ka pupunta, Ella? Tanong ko sa kanya nang makita ko siyang bihis na bihis. Bibilan ko ng gatas si Jamie. Hanggang mamayang gabi na lang kasi yun. Sagot nito sa akin. Akala ko sa'yo siya dumidede. Tanong ko sa kanya. Ha? Paano mo nalaman? Nakangiting wika niya sa akin. Nakita ko. Napansin ko lang minsan na pinapadede mo siya. Bigla akong nahiya sa sinabi ko. Napahagik-gik naman si Mariela. Tara, samahan na kita. Presinta ko naman. Ha? Wag na, nakakahiya naman. Sagot naman ito. Meron din naman akong pupuntahan kaya sumabay ka na sa akin. Palusot ko kahit wala naman talaga akong pupuntahan. Sige, ikaw ang bahala. Sagot nito kaya mabilis kong inilabas ang kotse ko. Nakasuot kasi ito ng dress kaya hindi ko ginamit yung motor ko. Sayang.
Mararamdaman ko sana ulit yung yakap niya. Pero masaya ako dahil suot niya yung dress na nirigalo ko sa kanya noon. Hindi ako nagkamali. Bagay na bagay sa kanya. Ano, meron ka pang ibang pupuntahan? Tanong ko kay Ella nang makabili ito ng gatas. Wala na. Ikaw, di ba sabi mo may gagawin ka? Tanong nito sa akin. Wala na. Kala ko kasi ngayon ko kukunin yung order kong parts ng motor kay Baldo. Hindi pala. Kung wala ka nang pupuntahan, tara uwi na tayo. Tumangulang si Mariela. Nang makarating kami sa tapat ng bahay ni Mariela, ay nagpasalamat ito sa akin. Lalabas na sana ito ng kotse nang pigilan ko siya. Hinawakan ko ang kamay niya. Ella, tawag ko sa kanya. Napatingin siya sa akin. Hinihintay nito kung ano ang sasabihin ko. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at sinabi ko na sa kanya ang gusto ko. Pwede bang pumunta ako sa inyo mamaya? Gusto ko sanang manligaw sa'yo. Napanganga si Ella sa sinabi ko. Manligaw? Ano bang sinasabi mo, Joey? Nakakunot noong tanong niya. Liligawan kita. As in gusto kitang maging girlfriend. Gusto kong maulit yung dati. Kasi mahal pa rin kita. Pag-amin ko sa kanya. Nakita ko ang pagningning ng mata ni Ella. Talaga? Hindi ka galit sa akin dahil sa ginawa ko nun? Tanong nito sa akin. Huwag na nating pag-usapan yung nakaraan. Ang mahalaga ay yung ngayon. Kaya sana pumayag ka nang manligaw ako sa'yo. Wika ko sa kanya. Walang problema sa akin, Joey. Pero sana kausapin mo muna si Janjan. Gusto ko kasi walang problema sa kanya. Walang problema, Ella. Gagawin ko naman talaga yun kahit hindi mo sabihin. Nakangiti kong wika. Sa sobrang saya ko ay hindi ko napigilan ang sarili ko na halikan siya sa labi. Nagulat ito pero napangiti rin. Pagkatapos kong aminin kay Ella na mahal ko pa rin siya, ay niligawan ko siya. Siyempre kasama doon ang inaanak kong si Janjan, pati na rin yung kapatid niya. Mabuti na lang at mabait si Janjan dahil walang naging problema. Di na rin pinatagal ni Ella ang panliligaw ko sa kanya. Nung hindi tumutol si Janjan sa panliligaw ko, agad niya rin akong sinagot. Wala daw siyang nakikitang dahilan para patagalin pa ang panliligaw dahil pareho naman nilang mahal ang isa't isa. Inamin din sa akin ni Ella na ako ang tunay na ama ni Jamie. Siyempre nagulat ako at tinanong ko siya kung bakit hindi niya sinabi sa akin. Ang paliwanag niya, naunahan lang daw siya ng takot. Pero wala na sa akin yun. Ang mahalaga sa akin ay kasama ko na ang babaeng mahal ko. Bonus pa si Janjan na ipinangako kong ituturing kong tunay na anak at syempre ang anak kong si Jamie.